Good morning po sa bawat isa po sa atin. Okay. Pwede po bang sabihin niyo po yung katabi niyo, sabi niyo po sa kanya, good morning. Sabi niyo po, I'm glad you're here. Okay. Tayo po ay nasa third Sunday ng ating pong month of January. Fresh na fresh po itong ating pong team, outpouring. Sabi nga po natin, outpouring. Okay, ilang linggo na lang, 2 linggo na lang ata o 3 linggo. No? Anniversary na po natin. Second Sunday ng February, gaganapin po sa Alert Center sa Valenzuela. Okay, doon po tayo mag-anniversary dahil medyo maganda po yung lugar na yon, aircon, at para po sentro. Dahil may mga manggagaling po ng Marilao, Malabon, Valenzuela. Okay. Dahil po ang ating pong team ay outpouring, sabihin po natin outpouring. Itong mga susunod na linggo, starting today, ay titignan natin sa Bible yung mga taong pinagpala ng Diyos. Bakit ba sila pinagpala ng Diyos? No? Bakit nila naranasan yung abundant blessing ng Panginoon? Yung sobra-sobrang pagpapala ng Diyos. Hindi lang sa material na bagay, kundi sa iba't ibang era ng buhay. Okay. At merong magandang tanong, bakit ba tayo pagpapalain ng Diyos? Magandang tanong po yan, bakit ba ako pagpapalain ng Diyos? At paano? Paano ba ako pagpapalain ng Diyos? At another question, last question, ano magiging tugon ko, response ko kapag ako pinagpala ng Diyos? Ano yung dapat na response kapag ako ay binebless na ng Diyos? Ano ba yung dapat kong gawin pag ako pinagpapala na ng Diyos? Ito po yung mga magagandang tanong na related po sa pagpapala ng Diyos. Okay. Basahin ko po yung ating pong text, Genesis chapter 12, verse 1 to verse 3. Kilala nyo po itong pag-aaralan natin. It's about Abraham. Ang title po nito, Abraham and His Abundant Blessings. Okay, hindi tayo outpouring tapos na yan, last Sunday. Okay. Sabihin po natin, Abraham and His abundant blessings. Okay, Genesis chapter 12, verse 1 to verse 3. Sinabi ni Yahweh kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Okay, verse 2. Tignan niyo na lang po sa Bible kung mayroon po kayong dalang Bible. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Okay, verse 3. Ang sayo'y magpapala ay aking pagpapalain at ang sayo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Okay. Gusto kong dumirekta na sa mga punto na nais ko pong i-share. Bakit pinagpala ng Diyos si Abraham? Why God bless Abraham abundantly? Number 1, because Abraham had a mission. Dahil merong mission si Abraham. Pakinggan niyo po yung verse na binasa ko. Sabi ng Diyos, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa... Ang misyon ni Abraham kung bakit siya pagpapalain ng Diyos is to be a blessing to many. Maging pagpapala siya sa kanyang pamilya, maging pagpapala siya sa mga descendants niya, maging pagpapala siya sa marami. No? Ang ganda po niyan. I will bless you and you will be a blessing to many people. May mission pala kung bakit ka pagpapalain. Ulitin ko po. May mission ka kung bakit ka pagpapalain ng Diyos at dapat alamin mo ano yung mission mo. Bakit ka i-bless ng Diyos? Para kay Abraham, kaya siya bless ng Diyos para maging blessing sa marami. At naniniwala po ako, yan din yung dahilan kung bakit tayo pagpapalain ng Diyos para maging pagpapala ka sa pamilya mo. Amen po ba? Pagpapalain ka ng Diyos para maging pagpapala ka
sa pamilya mo, sa mga mahal mo sa buhay, maging sa mga kaibigan mo, sa mga tao sa paligid. Maging pagpapala ka sa mga kapatiran, maging pagpapala ka sa church. Alam niyo po ba, ang ultimate mission ni Abraham, ang tawag po kay Abraham ay Father of the Faith. Sabi nga po natin, Father of the Faith or Father of the Faithful. Siya yung ama ng pananampalataya. Siya yung ama ng mga sumasampalataya. Ibig sabihin, ang unang mission pala ni Abraham, maging blessing sa church. Hello, nariyan po ba kayo? No? Maging blessing sa church dahil si Abraham ang pinagmulan ng pananampalataya. No? Nung sumampalataya siya sa Diyos, yung kanyang mga naging anak at descendants ay mga nakakilala rin sa Diyos. Yun yung unang misyon ni Abraham. Ipalaganap yung pananampalataya sa Diyos. Pinagpala siya ng Diyos para bumuo ng mga bansa na sasampalataya sa Diyos. Amen po ba? Amen po ba? No, dapat alam po natin yon. Yung blessing na pinagkakalob natin ng Lord sa atin, related yan sa spiritual life natin. Hindi lang siya sa material, sa physical, kung bakit tayo pinagpapala ng Diyos. Laging meron niyang relasyon sa spiritual life. Kasi yun ang pinakamalaga, spiritual life eh. Yung mga material blessings, physical blessings, hanggang dito lang yan sa digdig eh. Pero yung spiritual blessings, yung pagdating sa spiritual life, hindi lang hanggang rito, hanggang eternity, hanggang kabilang buhay, sa buhay na walang hanggan. Amen po ba? Tandaan po natin, when there's a mission, there's provision. Ulitin ko po, when there's a mission, there's provision. Kapag may mission ka, ipoprovide ng Diyos ang pangangailangan mo. Pag hindi mo ginagawa ang mission mo, ewan ko kung ipoprovide ni Lord. No? Pero hanggat ginagawa mong mission mo, ipoprovide ng Diyos ang iyong pangangailangan para matupad mong mission mo. For you to be a blessing to your family and to many people. Amen po ba? Our prosperity has a mission. Our abundance has an assignment. Our blessings have a purpose. Sabi mo po sa katabi, may assignment ka. Alamin mo yung assignment mo, tuparin mo yung assignment mo, gawin mo yung assignment mo, and God will provide. Pangalawa, okay, mabilis lang po ito. Bakit pinagpala ng Diyos si Abraham? Number 1, because he had a mission. Number 2, because Abraham obeyed God. Pinagpala siya ng Diyos dahil sumunod siya. Nung tinawag siya ng Diyos, sumunod siya. Genesis chapter 12 verse 4, sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh. Nilisin niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Sumama sa kanya si Lot. Nilisin niya ang Haran. Sabi nga po natin, Haran. That time, nung tinawag ng Diyos si Abraham, doon siya nakatira sa Haran. No? At sabi ng Diyos, Abraham, umalis ka sa Haran. Iwan mo yung mga kamag-anak mo riyan. Pumunta ka sa lupang pangako, promised land. No? At iniwan niya nga yung Haran. Sumunod siya sa Diyos. Where God guides, God's provision abounds. Kung saan ka tinuturo ng Diyos, next slide, kung saan ka ginaguide ng Diyos, no? Kung saan ka pinapupunta ng Diyos, merong provision. Amen po ba? Basahin natin yung verse 5. Pakibalik. Isinama ni Abraham ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at mga kayamanang naipon nila sa Haran. Pagkatapos nito'y nagtungo sila sa Kanaan. Ang Kanaan, that time, yun po yung promised land. Doon sila pinapunta ng Diyos. Nung sumunod si Abraham sa Diyos, doon patuloy na naranasan ni Abraham ang pagpapala ng Diyos. Where God guides, God's provision abounds. Pag sumusunod ka sa Panginoon, ipoprovide niya ang iyong pangangailangan. Ulitin ko po, kapag ikaw ay sumusunod sa Panginoon, hindi kanya pababayaan. Ipoprovide niya. Maliban na lang, hindi tayo sumusunod. Mahirap panghawakan ng pangako ng Diyos kapag hindi tayo sumusunod. Pero kapag alam mo, sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, mapanghahawakan mo, malakas ang loob mo na mapanghawakan yung pangako ng Diyos. Lord, sumusunod po ako sa iyo, meron kang pangako, pagpapalain mo po ako, pasasaganahin mo po yung pamilya ko.
Amen po ba? No, pangatlo, last, no? Bakit pinagpala ng Diyos si Abraham? Because Abraham relied in God alone. Ito yung maganda. Ito yung isa sa gusto ko kay Abraham nung inaaral ko po ito. Ang ganda nung passage about po rito. Genesis chapter 14 verse 21 to verse 23. Sinabi ng hari ng Sodoma kay Abram, iyon na ang lahat ng bagay na nakuha mo. Subalit, ibalik mo sa akin ang lahat ng mga tauhan ko. Ngunit sumagot si Abram, sumumpa ako sa harapan ni Yahweh, ang kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Nangako akong hindi kukuha ng anuman sa iyo, kahit kaputol na sinulid o tali ng sandalyas, para wala kang masabi na ikaw ang nagpayaman kay Abram. Si Abram po at si Abram, isa lang po yon. Ito po yung pangyayari na kung saan tinulungan ni Abraham si Lot at yung mga hari, yung mga tao sa Sodom at Gomorrah dahil ginera sila ng kaaway nila ng mga bansa, tinalo sila at sila ay dala-dala ng mga bansa na tumalo sa kanila sa gera. No? Ginawa silang, gagawin silang slaves. Nung malaman ni Abraham na gano'n ang nangyari sa kanyang pamangkin na si Lot at yung mga taga Sodom at Gomorrah, nilusob ni Abraham yung mga haring tumalo sa Sodom at Gomorrah. At nabawi ni Abraham si Lot, yung mga hari, yung mga gamit, yung mga kagamitan nila, yung kayamanan nila, nabawi ni Abraham. Pati yung mga kayamanan ng mga hari na yon na natalo ni Abraham, nakuha niya. At sabi nung mga hari ng mga Sodom at Gomorrah, Abraham, sa'yo na lahat yan. No? Basta yung mga tauhan ko, ibalik mo sa akin. Sabi ni Abraham, hindi. Kasi sumumpo ako sa Diyos eh. No? Na wala akong kukunin, no? Na anuman sa inyo. Dahil baka sabihin mo, ikaw ang nagpayaman kay Abraham. Parang ganito sinasabi ni Abraham, gusto ko na malaman ninyo na kaya ako pagyayamanin dahil sa Diyos. Na ang Diyos ang nagpayaman sa akin, hindi kayo. Wow. Abraham relied in God alone. Alam niyo, napakahalaga niya. Naalala ko po, nung tinayo po, nung pioneer po itong church po na ito, doon po sa Bilog. No? Ilan lang po kami. Yan, sila Gina. Sino pa ba yan? Sila Sir Venus, naroon yan. No? Ilan lang po kami doon po sa Bilog. Sa likod ng bahay ng isang kakilala, ng isang kaibigan, sa ilalim ng puno ng nyog. No? Wala pong lahat, walang upuan, walang mic, walang pulpito, walang mga ganyan TV, wala. Meron lang kami puron, isang Manila paper, doon nakasulat yung mga kanta, isinasampay po namin sa sampayan, kasi sampayan yung likuran eh. May sampayan, sinasampay na ganyan. Walang mic, nalalakasan ko lang yung boses ko. Yung upuan, hiniram namin sa barangay ng Balangkas. At merong isang acoustic guitar, no, na gamit. Ewan ko kanino yon. Tapos bumili ko isang tamborin. No, para pag kumakanta, nagtatamborin na ganyan. Tapos si Ate Weng, siya ang nagigitara, siya na rin ata kumakanta that time. Na, ilan lang po kami that time. Alam niyo, sabi sa akin ni Lord, kaya malakas ang loob ko na sumunod eh. Na, sabi sa akin ni Lord, no, sa akin ka tumingin para sa iyong mga pangangailangan at para sa pangangailangan ng church. Huwag kang titingin sa iba, huwag kang aasa sa iba. Sa akin ka tumingin, I will provide. I will provide for you, I will provide for the ministry. Tinandaan ko po yun. Na huwag ako sa tao titingin. Huwag akong aasa sa tao, kundi sa Diyos. Dahil ang Diyos ang ihipon ng mga tao to provide. Amen po ba? Ang Diyos ang magpapala sa mga tao, ang Diyos ang magdadala ng mga tao para sa kanyang gawain. To meet the needs. Amen po ba? Ang ganda nitong kay Abraham, alam nyo, lesson po ito sa atin. No? Wag na wag tayong aasa sa tao. Gagamitin ng Diyos ang tao. Pero wag kang magpo-focus sa tao. Sa Diyos ka mag-focus.
bigyan mo siya ng kaluguran. I-please mo ang Diyos. Sumunod ka sa Diyos at siya magpo-provide ng pangangailangan ng iyong pamilya, siya magpo-provide ng pangangailangan ng ministry. Amen po ba? No, hindi mo kailangan mag-manipulate, hindi mo kailangan kontrolin ng pera, hindi mo kailangan kontrolin ng tao, hindi mo kailangan yun. Hindi mo kailangan magsinungaling, hindi mo kailangan magpaawa. No, hindi nyo kailangan gawin yan. Hindi nyo kailangan magpaawa, hindi kailangan natin mamalimos. Kapag piniplease mo ang Diyos, ipagkakalob niya yung pangangailangan mo. Amen po ba? No? Huwag tayo ma-wrong motive. No? Pwede kasing ma-provide ng pangangailangan mo, pero hindi galing sa Diyos, kundi galing sa pagpapaawa. Pwede po yun. Minanipulate mo. Nagsinungaling ka. No? Meron kang tinago. May sinikreto ka. Kaya na-provide. Hindi galing sa Diyos. Galing sa iyo. Maganda yung galing sa Diyos. Pag galing sa Diyos, tumatagal. Pag galing sa Diyos, may pagpapala. Amen po ba? Pag galing lang sa iyo, sandali lang yan, wala na. Ubus na. Tandaan niyo po yan. Amen po ba? Sabi mo po siyang katabi, ang magpapayaman sa iyo ay ang Diyos. Sabi mo, ang magpapasagana sa iyo ay ang Diyos. Amen. Abraham refused to take any of the recovered goods from the king of Sodom. Ayaw niya na masabi na ang nagpayaman sa kanya ay tao. Gusto niyang masabi ng mga tao, si Yahweh ang nagpayaman kay Abraham. Amen. Palakpakan nga natin ng Diyos. Amen. Ang Diyos ang nagpapayaman, nagpapasagana, nagpo-provide. At marami siyang paraan para gawin yon. Isang katutak mamaya titignan natin paano bilnes ng Diyos si Abraham. At marami pang paraan ang Diyos para i-bless ka. You don't need to manipulate, you don't need to lie. No, hindi mo kailangan magsinungaling. Sa business, hindi mo kailangan magsinungaling. Hindi mo kailangan mandaya. Please God and He will provide. Amen po ba? Amen po ba? Okay. Reliance on God attracts the blessing of God. Kaya nga, tiwala lang sa Diyos. Amen. Okay, dito po tayo Okay, mabilis. How Abraham was blessed abundantly. Paano siya pinagpala? Okay, paano? Okay, ito yung mga factors. Actually, marami. Pero 3 lang po ito na akin pong share. Marami pong factors dahilan ko paano kapag papalayan ng Diyos. Okay, number 1, human relational factor. Ibig sabihin, connection sa tao. Ginagamit ng Diyos ang tao to bless you. May papakilala ang Diyos sa iyo na tao to provide. May ilalapit ang Diyos sa iyo na tao para i-bless ka. Para bigyan ka ng opportunity, ng position. Para bigyan ka ng trabaho, para bigyan ka ng business. Maraming paraan si Lord, gagamit siya ng tao para i-bless ka. Pero hindi mo kailangan i-manipulate yung tao na yon, Hindi mo kailangan magsinungaling sa tao na yon. Gagamit siya ng tao para tulungan ka dalhin sa great destiny mo. Gagamit ang Diyos ng tao para akayin ka palapit sa magandang plano ng Diyos sa iyo. Gagamit siya ng tao. Amen po ba? Ang tawag diyan, destiny relationship. May ibinigay ang Diyos sa iyo na tao para marating mo ang great plan ng Diyos sa buhay mo, ang great destiny mo. Genesis chapter 12 verse 16, dahil sa kanya, mabuti naging pagtanggap ng Paraon kay Abram at binigyan pa niya ito ng mga tupa, kambing, baka, asno, kamelyo at mga alipin. Yung hari ng Egypt, naging kaibigan nila Abraham, pinagpala nung hari na yon sila Abraham. Okay, Genesis chapter 20 verse 14.
Sa halip na parusahan, binigyan pa ni Abimelech, hari naman ng Gerar, si Abraham ng mga tupa, bakat, mga aliping lalaki at babae at binalik niya si Sarah. Nung naging kaibigan ni Abraham, yung hari ng Gerar, ganun din. Binigyan ng maraming hayop si Abraham. Lalong yumaman si Abraham. Ang punto po rito, build good relationships. Sa lahat ng mga taong nakakasalamuha mo, maging tapat ka, mag-build ka ng relasyon, maging mabuting kaibigan ka, maging mabuting ka-partner ka, business partner, maging mabuti ka. Sino man yung mga makaharap mo, sino man yung ilapit ng Diyos sa'yo, maging mabuti ka. Dahil one day, hindi mo alam, yung kaharap mo na yan, gagamitin ng Diyos para tulungan ka. Para bigyan ka ng business, bigyan ka ng trabaho, tulungan ka, marating yung pangarap ng Diyos sa buhay mo. Yes. Many times ang Diyos gumagamit ng mga tao para dalhin tayo sa great destiny natin. Pero kung masama kang kaibigan, sino tutulong sa'yo? Kung masama kang kapartner, sino tutulong sa'yo? Kung hindi ka tapat sa kapartner mo, sa kaibigan mo, pag pinagpala yung kapartner mo, sasabihin ng kapartner mo, ng kaibigan mo, hindi ka tapat hindi kita tutulungan. Amen po ba? Build good relationship. Maging tapat sa mga nakakasama natin sa buhay. Si Lot, nung sumama siya kay Abraham, pinagpala ng Diyos si Lot. No? Tamang tao. No? Si Joshua, pinagpala nung sumama siya kay Moses. Yung mga tauhan ni David, nung sumama sa kanya, pinagpala. Si Elisha, nung sumama kay Elijah, pinagpala. Si Timothy, nung sumama kay Pablo, pinagpala. Napakahalaga po na tayo ay nagbibuild ng good relationship sa mga tao na nakakakilala natin, nagiging kasama natin, nagiging kaibigan natin. Amen po ba? Pray natin to, gawin natin itong prayer, Lord, give us the right people that will help us reach our great destiny. Gawin mo pong prayer to, Lord, pagkaloob po ako ng tamang mga tao, natutulungan ako na marating ko yung plano mo sa akin, yung plano mo sa pamilya ko. Palibutan mo po ako ng tamang mga tao. Right people. Yung tao na hindi ka ilalayo sa Diyos, yung taong hindi ka ilalayo sa magandang plano ng Diyos sa'yo, kundi ilalapit ka sa magandang plano ng Diyos sa'yo. Yun ang hanapin mo mga tao. Ipag-pray mo po yun. Pangalawa, paano pinagpala ng Diyos? How Abraham was blessed abundantly? Right place factor. Sabihin po natin, right place. May mga assigned place si Lord sa atin. May mga prepared place si Lord sa bawat isa sa atin. No? Dapat naroon ka sa assigned place mo, sa prepared place mo, sa right place. Dapat naroon ka. Pag mali ang lugar na kinaroroonan mo, baka hindi natin maranasan yung pagpapala ng Diyos. Kasi mali yung lugar Una, tamang tao dapat ang kasama mo. Pangalawa, tamang lugar. Amen po ba? Genesis chapter 13 verse 12, nanatili si Abraham sa Kanaan, samantala si Lot ay nanira naman sa mga lungsod sa kapatagan na malapit sa Sodoma. Pagkaalis ni Lot, sinabi ni Yahweh kay Abraham, umanaw ka sa palibot mo. Ang buong lupaing natatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo at sa magiging lahi mo magpakailanman. Si Abraham ay nasa right place. Saan yun? Sa Kanaan. Ano ba yung Kanaan? Yun yung promised land. Yun yung pinangako ng Diyos sa kanya Nung tinawag ng Diyos si Abraham sa Haran, pinapunta siya roon sa Kanaan, sa promised land, at doon siya pagpapalain ng Diyos maigi. At naroon si Abraham, at doon niya naranasan yung sobrang pagpapala. Si Lot na kanyang pamangkin, humiwalay ka Abraham, kaya naranasan ni Lot yung muntik na siyang mamatay. No? Naranasan ni Lot yung muntik na siya mapahamak. Bakit? Humiwalay siya kay Abraham Pero ang punto, kapag ikaw ay nasa tamang lugar, pag umulan ng pagpapala, masasalo mo. Kasi nasa tamang lugar ka Amen po ba?
Yung nangyari kay Abraham, nangyari rin sa kanyang anak na si Isaac. Basahin natin, Genesis chapter 26 verse 1. Tulad ng nangyari ng panahon ni Abraham, nagkaroon muli ng taggutom sa lupain ng Kanaan, kahit nakarating si Isaac sa Gerar. Yung Gerar po, part pa rin yun ng lupang pangako. Sakop ni Abimelech na hari ng mga Pilisteo. Nagpakita si Yahweh kay Isaac at nagsabi, huwag kang pupunta sa Ehipto. Manirahan ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Dito ka muna, doon sa lupang pangako. Sasamahan kita at pagpapalain. Ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi ang buong lupaing ito, tulad ng aking pinangako sa iyong amang si Abraham. Pararamin kong gaya ng mga bituin sa kalangitan ng iyong lahi, at lahat ng lupaing ko'y ibibigay ko sa kanila. At hilingin sa akin ng lahat ng bansa sa daigdig na sila'y pagpalain ko tulad ng ginagawa ko sa iyong lahi. Kung paano si Abraham ay pinagpala ng Diyos sa lupang pangako, si Isaac din. Nangako rin ng Diyos kay Isaac, Isaac, dito ka lang sa lupang pangako, pagpapalain kita rito. At ginawa nga ng Diyos yun. Merong assigned place ang bawat isa sa atin. May assigned, merong prepared place ang Diyos sa bawat isa sa atin. See to it na naroon tayo sa right position, sa right place. Huwag kang lalayo doon sa assigned place mo, sa right position. No? Doon sa verse 12 and verse 13, ito po yung nangyari kay Isaac. Nang taong yon, si Isaac ay nagsaka sa lupain ng Gerar at makasandang ibayo ang kanyang inani kaysa kanyang itinanim. Pinagpala siya ni Yahweh. Patuloy na lumago ang kanyang kabuhayan at siya'y naging napakayaman. Be in the right place, no? Doon sa assigned place mo. Gawin natin prayer, Lord, dalhin mo po ako sa prepared place, sa assigned place mo sa akin. Gawin natin prayer yan. Kung hindi mo pa alam, Lord, saan ba yung assigned place ko? Saan yung prepared place mo sa akin? Lord, dalhin mo po ako ron. At doon po ako mananatili. Sa lugar na kung saan kalooban mo sa akin. Right position. Right people. At pangatlo, how God blessed Abraham abundantly, God factor. Sabi nga po natin, God factor. Direkta ang Diyos ay nag-intervene kay Abraham at pinagpala ng Diyos si Abraham. Yes, gumagamit siya ng mga tao, pero tandaan natin, lahat ng yan ultimately ay galing sa Diyos. Genesis chapter 12 verse 2, sabi ng Diyos, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo. Sa Diyos talaga galing eh. Yung abundant blessing, sa Diyos talaga galing. Sabi ng Diyos, pararamihin ko. Tingnan niyo po yung mga highlighted, no? Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko. May paulit-ulit si Lord, no? Para sinasabi niya kay Abraham, Abraham, ako ang magbe-bless sa'yo. Walang iba. Ako. No? Gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita. Ako magpapala sa'yo. At gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Wow. Kaya nga focus tayo dapat sa Diyos eh. No? Verse 7, sinabi pa ni Yahweh kay Abraham, ito maganda po may revelation ako nakita rito, pakinggan niyo po. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, ako ang kumuha sa iyo sa bayan ng Ur, ng Kaldea, upang ibigay sa iyo ang lupain ito. Okay, dyan muna tayo. Saan kinuha ng Diyos si Abraham? Ur. Saan siya tinawag? Saan siya tinawag? Binanggit ko na kanina. Saan siya tinawag? Haran. Tinawag ng Diyos si Abraham sa Haran. Pero kinuha siya saan? Saan siya kinuha? Sa Ur. Okay. Next slide. Pakita natin itong pagkakasunod-sunod. Ito po yon. Sa Ur, nakatira dati sila Abraham. Ang tatay ni Abraham si Tera. Inutusan ng Diyos si Tera, yung tatay ni Abraham, nung naroon pa sila sa Ur, inutusan ng Diyos si Tera, Tera, pumunta ka sa Kanaan. Sa lupang pangako. Utos ng Diyos yun kay
Tera sa tatay ni Abraham. Kaya si Tera, kasama sila Abraham, naglakbay. Hindi sinabi kung ilang taon si Abraham that time, naglakbay sila papunta sa Kanaan. Kaya lang, hindi sila nakarating sa Kanaan, nakarating sila sa Haran. Sa paglalakbay nila papuntang Kanaan. Nakarating sila sa Haran, at doon na sila nanatili. Hindi na sila pa naglakbay papuntang sa Kanaan. Doon sila pinapupunta ng Diyos eh. Nanatili si Tera at ang kanyang pamilya, kasama doon si Abraham, sa Haran. Nanatili sila roon. At doon na namatay si Tera, yung tatay ni Abraham. Okay. Kaya ang kausap ni Yahweh nung una ay hindi si Abraham. Yung tatay ni Abraham, si Tera. No? Doon sa Ur. Kaya lang, nung namatay na si Tera, naroon na sila sa Haran, wala pa sila sa Kanaan. Ngayon, tinawag ng Diyos si Abraham. Nung naroon na sila sa Haran, tinawag ng Diyos si Abraham. Sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, lisanan mo ang iyong pamilya, lahat yan, iwan mo dyan sa Haran, pumunta ka sa Kanaan, sa lupang pangako. Okay. Nagets po natin? Okay, balik tayo rin sa verse. Yan, okay, pakinggan niyo po ito. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, ako ang kumuha sa iyo sa bayan ng Ur. Ano yung nakita niyong revelation dyan? Kinausap ng Diyos si Abraham sa Haran, hindi sa Ur. Amen po ba? Kinausap ng Diyos si Abraham sa Haran, hindi sa Ur. Pero sabi niya sa verse na yan, Abraham, ako ang kumuha sa iyo sa bayan ng Ur. Okay, ito po yung revelation. No? Hindi mo pa man din kilala ang Diyos. Hindi mo pa man din naririnig ang Diyos, ang tawag niya sa iyo. Hindi pa man din nagre-reveal ang Diyos sa iyo, nagpapakilala ang Diyos sa iyo. Doon sa Ur ng buhay mo, na hindi mo pa siya kilala, na hindi ka pa niya tinatawag, hindi ka pa niya kinakausap, may ginagawa na ang Diyos sa buhay mo. Dinadala ka na niya palapit sa lupang pangako niya sa iyo. Dinadala ka na niya sa great destiny mo, kahit nung hindi mo pa siya kilala. Kahit nung hindi mo pa siya nakakausap, hindi ka pa niya tinatawag, hindi pa siya nakikipag-usap sa iyo, may ginagawa na ang Diyos dito sa lugar ng Ur ng buhay mo. Ito yung lugar na hindi mo pa kilala ang Diyos. Ito yung lugar na hindi mo pa siya nakakausap. Ito yung lugar na hindi pa siya nagsasalita sa iyo. May ginagawa na siya. Ginaguide ka na niya palapit sa magandang plano niya sa buhay mo. Nag-gets po natin? Nag-gets po natin? Kinausap ng Diyos si Abraham dito sa Haran, sa gitna, sa Haran, para pumunta sa lupang pangako. Dito siya kinausap. Pero sabi riyan, Abraham, ako ang kumuha sa iyo sa Ur. Wala ka pa sa Haran, tinitignan na kita, Abraham. Hindi pa kita kinakausap sa Haran, hindi pa kita tinatawag doon sa Haran. Dito pa lang sa Ur, bata ka pa lang, tinitignan na kita. Meron na akong magandang plano sa iyo. Dinadala na kita sa magandang plano ko sa buhay mo. Ginaguide na kita. Hindi pa kita kinakausap, hindi pa kita tinatawag, pero meron na akong ginagawa sa buhay mo na magandang bagay. Kumikilos na ako sa buhay mo. Amen po ba? Amen po ba? No? Kaya nung unbeliever pa tayo, nung wala pa tayo kay Lord, si Lord may gumagawa na siya sa buhay mo. Kumikilos na siya. Na hindi mo alam, kasi hindi mo pa nga siya kilala eh. May ginagawa na pala siya sa buhay mo. Iniingatan ka na niya para makarating ka sa Haran. At para makarating ka sa promised land. Narito ka pa lang sa probinsya, iniingatan ka na ni Lord.
Hanggang daling ka rito. Hanggang marating mo yung promised land. Be grateful and be thankful dahil ang Diyos, hindi mo pa siya kilala, meron na siyang ginagawa sa buhay mo. Kumikilos na siya. Iniingatan ka na niya. Nagpo-provide na siya sa iyong buhay. Amen po ba? Amen. Maybe, may mga panahon na parang silent ang Diyos. Tahimik. Parang nasa hur. Ikaw si Abraham, nasa hur ka, pero parang tahimik ang Diyos. Para wala siyang sinasabi sa iyo. Parang wala siyang ginagawa, tahimik lang. Pero kahit tahimik ang Diyos, may ginagawa siya. Hanggang sa magsalita ang Diyos sa iyo dito sa Haran. Abraham, pumunta ka sa lupang pangako, pasasaganain kita. Sino rito nakakaranas na minsan parang ang Diyos tahimik? Parang walang sinasabi. Lord, kasama pa ba kita, Lord? Narito ka pa ba, Lord? Tinitignan mo pa ba ako, Lord? Mahal mo pa ba ako, Lord? Kumikilos ka ba sa buhay ko, Lord? Nagpo-provide ka ba, Lord? Nag-iingat ka ba, Lord? Parang minsan parang silent ang Diyos. Parang kang naroon sa hur. Parang walang intimacy kay Lord. Pero kahit sa tahimik, kumikilos pa rin pala siya na hindi mo alam. Nag-iingat siya, nagpo-provide siya ng hindi mo alam. Pwede mo palakpakan natin si Lord, malakas sa palakpak sa Panginoon. Genesis chapter 24 verse 1, matandang-matanda na noon si Abraham at pinagpapalang mabuti ni Yahweh. Ipag-pray natin yan, Lord, bless me indeed, enlarge my territory. Let your hand be upon me, no? Keep us from harm. Pwede natin ipag-pray yan sa Lord. Okay. Paano nag-respond si Abraham nung siya'y pinagpapala ng Diyos? Number 1, Abraham built communion with the Lord. Nung pinagpapala ng Diyos si Abraham, nag-build siya ng relasyon sa Diyos. Genesis chapter 12 verse 7, nagpakita kay Abraham si Yahweh na nagsabi sa kanya, ito ang lupaing ibibigay ko sa iyong lahi. At nagtayo si Abraham ng altar para kay Yahweh na nagpakita sa kanya. Pangalawa, Abraham worshiped God expressing his gratefulness to God. Nung pinagpala ng Diyos si Abraham, sinamba ni Abraham ang Diyos. At nagpasalamat siya. Genesis chapter 13 verse 2 to verse 4, mayaman na noon si Abraham. Marami na siyang mga tupa, kambing at baka. Marami na rin siya naipong ginto at pilak. Mula sa Negev, unti-unti siya naglakbay pabalik sa dati niyang pinagkampuhan sa pagitan ng Bethel at Ai. Pumunta siya sa dating pinagtayuan niya ng altar at doon sumamba kay Yahweh. At panguli, Abraham offered his only son Isaac to God. Nung pinagpala ng Diyos si Abraham at hingi ng Diyos si Isaac, yung anak ni Abraham, na i-offer ni Abraham, ibinigay ni Abraham. Okay. Genesis chapter 22 verse 15 to verse 17, dito po ako magtatapos. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh. Ako'y nangangako sa pamagitan ng aking pangalan, Yahweh, sapagkat hindi mo pinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Sasakupin nila mga lunsod ng kanilang mga kaaway. Okay, pakinggan niyo po ito. When God bless you, keep building your communion with God. When God bless you, keep worshiping Him. When God bless you, keep giving the best offering to Him. Pag pinagpala ka ng Diyos, patuloy mong i-build ang relasyon mo sa Diyos. Patuloy kang maging malapit sa Diyos. Pag pinagpala ka ng Diyos, patuloy mo siyang sambahin. Pag pinagpala ka ng Diyos, ibigay mo yung the best para kay Lord. Huwag kang manghinayang. Pinagpala ka na nga, nanghihinayang ka pa sa ibibigay mo para sa Panginoon. Parang baliktad ata yun. Kung kailan ka pinagpala, tsaka ka pa natakot magbigay.
Tsaka ka pa natakot maging tapat kung kailan ka pinagpala. Tsaka ka pa nanginayang. Sana wag natin ito makalimutan dahil alam ko po, i-bless tayo ng Diyos eh. Lalo na po yung mga masunurin, yung mga tapat, pagpapalain talaga ng Diyos. Ang ating pong team, outpouring, ngayong 2024, dinideclare natin ang masaganang pagpapala ng Diyos sa buhay natin, sa pamilya natin. At gagawin niya yan. Kaya lang, what would be your response kapag pinaulanan ka na ng Diyos ng pagpapala? Manghihinayang ka ba? Naku, lalo na pagdating sa tithes. Halimbawa, pinagpala ka ng Diyos ng 1,000,000. Magkano tithes ng 1,000,000? 100,000. Sasabihin mo, naku, 100,000 to. Ang laki nito. Nakapanghinayang ibigay ito kay Lord. Di mo na-realize, 1,000,000 yung binigay ni Lord sa'yo. Tapos yung 100,000, ibibigay mo sa gawain niya, nanghinayang ka. Hindi mo na-realize na lahat ng pagpapala galing sa Diyos. Ang skills mo, lakas mo, opportunity, breakthrough galing sa Diyos lahat. Connection galing sa Lord. Siya nagbibigay niya ng lahat. Siya nagpapala. Sana makita natin yung lahat ultimately galing sa Diyos. Yung talent mo galing sa Diyos. Lakas buhay mo galing sa Diyos. Mga opportunities sa binubuksan niya galing sa Diyos. Lahat ay galing sa grasya ng Diyos. All by the grace of God. By the grace of God. Dahil mahabagin siya sa buhay natin. Kaya tayo pinagpapala. Kaya pag pinagpala tayo, huwag natin siya talikuran. Huwag mong isipin na, magaling kasi ako, kaya ako kumita ng malaki. Talented kasi ako eh. Mahusay akong makipag-usap eh. Mahusay ako sa business eh. Kaya ako yumaman, kaya ako sumagana. No! It's all by the grace of God. Pag nawala ang kilos ng Diyos sa buhay mo, sa buhay mo, kahit talented ka, ang dami kayong talented, hirap. Alam niyo yan, marami mahusay makipag-usap, pero hirap. Maraming skill, pero hirap. Maraming merong kakilala, pero hirap. Yes, alam niyo po yan. Kasi hindi lagi doon. Merong God factor. Pag sinamahan ka ng Diyos, kahit wala kang ang skill, kahit wala kang talent, kahit wala kang kakilala, kahit wala, pag pinagpala ka ng Diyos, lalapit talaga yung pagpapala eh. Ikaw ang hahanapin eh, ng mga tao. Sila kukonek sa'yo. Hindi mo kailangang hanapin yung mga tao na yon. Sila ang lalapit sa'yo at hingin yung serbisyo mo. God factor. Sana maging malinaw po sa atin to. Lahat ay galing sa Diyos. Lahat ng pinagmumulan ng pagpapala, ang Lord ang naglalapit sa atin. When God bless you, be faithful. Be faithful. Keep obeying God. Keep worshiping Him. Huwag ka matakot. Huwag ka manghinayang. Yun ang maganda kay Abraham. Para kay Abraham, ang pinakamahalaga kasi, hindi yung kayamanan niya. Ang pinakamahalaga kay Abraham, yung anak niya. Kaysa isang anak niya. At yun ang hiningi ng Diyos. Dahil alam ng Diyos, para kay Abraham, ang pinakamahalaga ay yung kaysa-isa niyang anak na si Isaac. Kaya yun hiningi ng Diyos. It's a test. It's a test. Tinest ng Diyos si Abraham. Nakita ng Diyos, ang pinakamahalaga kay Abraham ay ang kanyang anak. Dito ko siya itetest. Kaya sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, ibigay mo yung anak mo na yan sa akin. Ialay mo sa akin, patayin mo. Nung papatay na ni Abraham, si Isaac, sabi ng anghel, huwag mong patayin, testing lang yan. Hindi naman kinuha ng Diyos si Isaac eh. Hindi hinayaang mamatay eh.
Tinest lang siya at nakapasa siya. Kaya siya lalong pinagpala ng Diyos. Tinetest tayo ng Diyos. Tinetest ka ng Diyos. Huwag kang pasilaw sa mga bagay at yun ang ikabagsak mo. Huwag. I pray and I declare that this 2024, we will experience the outpouring of God's blessings, God's presence sa buhay natin. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Focus on God. Focus on God. Focus. Be faithful. Tumayo po tayo.